Peace be with you. I'm Brother J. I'm Mike. I'm Fernan, and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi. Hello! Hello po. Yes, welcome ulit mga kapatid sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Yes. Amen. Tayo po ngayon ay nasa second Sunday of Lent. So ngayon mga brothers, dako na tayo sa ating mga talakayin. So ang ating unang pagbasa ay babasahin ni Brother Mark. Okay, so yung ating unang pagbasa ay nagmula sa Genesis 12, 1 to 4a. No, so, ano ba yung nangyari dito? No, so, yung ating Panginoon, inuutusan niya si Abraham na umalis doon sa bahay nila. Ibig sabihin ng umalis sa bahay nila, o sa tahanan nila, iwan yung magulang niya, mga kapatid niya, yung pamilya niya. Iwan niya lahat, no? At pumunta siya sa lugar na itinuturo ng Panginoon. At, syempre, itong si Abraham, sumunod siya sa ating Panginoon. Wala siyang wala siyang idea kung ano bang mangyayari sa kanya doon. Ang sinabi lang ni Lord, gagawin kitang isang mapagpalang bansa, malaking pinagpalang bansa. No? Magkakaroon ka ng maraming anak, magkakaroon ka ng pamilya. Oo. At doon, magiging pagpapala ka sa iba. Pagpapalain ni Lord, si Abraham, at si Abraham ay magiging pagpapala din sa iba. Amen. At sinabi pa rito, kung si Abraham ay pinagpapala, no, yung ibang tao pagpapalain din. Yes. Kung ibang tao ay pinagpapala si Abraham, pagpapalain din yung tao na yun. Pero kung may mga taong sinusumpa siya, susumpain din. Ganun din. No? So, yun, pinaliwanag lahat yun ng Panginoon sa kanya. At ano ang ginawa ni Abraham? Umalis siya. Sinunod niya si Lord. Walang reklamo, walang tanong kung bakit, walang sinabi na, wait lang po Lord, hindi siya nagganon kundi, yes Lord, sige, alis ako. No? So, napakaganda ng pinakita ni Abraham. Kasi yung pagtitiwalang ibinigay niya sa ating Panginoon ay walang kapantay. Amen. Kasi, para iwan mo yung pamilya mo at papuntahin ka sa lugar na hindi mo alam, isang malaking desisyon yun. Isang malaking sakripisyo yun. Kasi, nandun ka sa comfort zone mo eh. Nandun ka kasama yung pamilya mo, masaya ka. Yes. Lahat naman tayo, pag nasa bahay, komportable, no? Wala tayong iniisip na kahit ano. Kasi nga, ang alam natin, pag nasa bahay tayo, ay, ito, pwede na ako magpahinga, safe tayo, relax tayo, no? Pero sinunod niya yung ating Panginoon, umalis siya, at yun nga, sabi nga doon sa ating unang pagbasa, pagpapalain siya. Makakabuo nga ng isang bansa nga daw, napakalaking bansa na pagpapalain. Father of all nations. Yun, Father of all nations nga daw no? Kaya talagang napakagaling ng pagtitiwalang ibinigay ni Abraham sa ating Panginoon. Kasi naniwala siya Hindi naman sinabi ni Lord yung kumpletong detalye na ganito yung mangyayari sa'yo. Kasi tayo mga tao gusto natin, sigurista tayo Teka lang, ano bang mangyayari dyan? So nakalatag Ano bang plano? May itinerary. Ano bang gagawin talaga? Ano bang mangyayari talaga sa akin dyan? Ganun kasi tayo Pero si Abraham, nagtiwala lang siya sa salita ng Panginoon. At ito ang mangyayari. No? So, yun na nga, nangyari. So, magkakaroon ng, Father of all nations, tapos, yun nga lang, ang sabi pa dito, yung mga pagpapalain ka, yung mga taong pagpapalain ka, o i-bless ka, ay pagpapalain din. No? At yung may mga yung mga susumpang tao sa'yo, ay susumpain din. No? So, para sa akin, kailangan natin maging maingat. No? Kailangan natin maging mag-isip sa mga salita natin, sa mga binibitawan nating salita o mga ginagawa natin. Isipin ba natin kung may mabuti ba itong may dudulot sa ibang tao? Kasi pag yun may masamang naidulot sa kanila, babalik din sa atin yun. So, ang maganda natin gawin is to be a blessing. No? To be a blessing to other people
So, other people will bless us also. At hindi lang yung ibang tao, kundi ang ating Panginoon ay pagpapalain Yes. tayo ng lubos. At, ayun, may experience natin yung sinasabi niyang, ikaw ay gagawin kong bansa. Ano? Mga bansa ng na pagpapalain. At, iyon, ang pinaka-importante sa lahat, you say yes, you say I'll go. No? Kasi si Abraham, yung ginawa niya, no questions asked, wala nang patumpik-tumpik. Sige Lord, Yes, susundin kita. Pupunta ako doon kung saan man mo ako gustong pumunta. At alam kong pagpapalain mo ko at ako naman ay magiging pagpapala din sa iba. No? Amen. Amen. Parang sa sundalo, no? Sundalo pa o pulis, no? Obey first before you complain. Oo. Ang ginawa kasi ni Abraham, no? Wala nga tubili. Sabi mo, sige Lord, pupunta ako sa sinabi mo. No, yung promise lang. Oo. No? Miski kahit ano sabihin ng asawa niya, no? Si Sarah, no? Walang duda. Sige, sunod lang. So, obedience ang pinakita. Obedience. Ni Abraham. Tsaka walang kapantay Oo. na hindi mo kasi alam kung ano yung mangyayari sa future mo pero grabe yung pinakitang anong yan. Sana gayahin natin siya. Amen. No? Na kung ano yung ipagawa sa atin, kung saan tayo papuntahin ng ating Panginoon. Go lang at kung ano man yung kailangan natin. Minsan kasi inisip na rin, paano ako pupunta doon? Wala naman akong pera, wala naman akong kahit anong bibigay ko doon. Reklamo, no? Oo. So, si Lord na yung bahala doon. Basta kung ano yung Amen. nagawa, anong inuutosan natin Panginoon, yes Lord. Yeah. Tsaka nakaka-encourage kasi bro yung isang passage doon na i-bless kita, magiging blessing ka sa iba, di ba? So, pag Oo. i-bless ka ng kapwa mo, i-bless ko sila. Pag sinumpa ka ng kapwa mo, isusumpa ko sila. So, grabe yung protection na ibinigay ni Lord kay Abraham, di ba? Kaya naman nakaka-inspire na mag-yes kay Lord kasi pinapatunayan lang na hindi ka talaga niya pababayaan. As long as you say yes. Amen. Tsaka Diyos na ang nagsabi eh. Siya na yung pinapaniwalaan. Siya na yung gumawa ng mundo eh. No, tapos mag-aalangan kang na sumunod, di ba? At never nating isipin na tayo ibibigoy ng Panginoon. Talaga. Kasi siya yung nagbigay ng instruction at tayo, nanampalataya ng mabuti, nanampalataya ng sagad. No? Si Lord na yung bahala sa future natin. Amen. Nice. Yun, okay. So, yun, ang ganda ng natin. First reading, no? First reading pa Nakaka-inspire. lang, First reading pa lang, no? Yung tiwalang ibinigay ni Abraham sa ating Panginoon at kung ano yung ginawa ng Panginoon para kay Abraham. So, ngayon naman, sa second reading, Brother Fernan, so ano ba yung mensahe ng ating pagbasa? Okay. Ang second reading natin ay sa 2 Timothy chapter 1 verses 8b to 10. Amen. So, yung sulat na ito ni Apostol San Pablo kay Timoteo ay upang himukin si Timoteo na kalimutan niya na yung takot niya at yung kanyang hiya. Kasi si Timoteo, bata pa siya, pero sa kanya na iatas yung pangangasiwa dun sa kanilang parang simbahan sa lugar na yun. Ngayon si Timothy, palibasang nga, kabataan pa, nung bata pa siya, mahiyain at saka matatakotin. Bakit naman kamo hindi matatakot si Timoteo? Nung panahon na yon, si Emperor Nero, yung pinakamahigpit na kalaban ng mga Kristiyano, pinapapatay niya lahat ng mga Kristiyano. Paano naman hindi ka matatakot, di ba? Siya pala yun. Ngayon, si Timothy naman, bukod sa natatakot siya, nahihiya rin siya. Kasi feeling niya, lahat ng ginagawa niya, kulang, Parang, nag-e-effort siya, pero feeling niya, hindi siya worthy, Kulang yung kakayahan niya. Para siyang merong imposter syndrome, na ang iniisip niya ay, malalaman ng lahat na hindi ako talaga magaling. Malalaman ng lahat, hindi naman talaga ako banal. Makasalanan ako pero, baka sabihin nila, nangangaral ako, tapos makasalanan naman ako. Yung mga ganun, nakikita niya lagi yung mga pagkukulang niya. So, nung sinulatan siya ni Apostol San Pablo,
pinapaalala sa kanya na makihati ka sa paghihirap para sa mabuting balita. Amen. Kasi yung pagpapakalat ng mabuting balita talaga, mahirap, lalo na nung panahon nila. So, Isipin mo, pinapatay ang Kristiyano eh. Ang nananampalataya. Basta nalaman nila na ikaw ay kay Kristo, naniniwala kay Kristo, tapos ka, no? Kaya sabi ni Pablo, huwag ka matakot, huwag ka mahiya, kasi napagtagumpayan na ni Lord ang kamatayan. Amen. Binura na niya ang epekto ng kamatayan. Amen. Oo, itong katawang lupa mo, no? Natural lang naman mamamatay yan. Kaya naniniwala kay Jesus, kaya hindi. Mamamatay yan, no? Ang pinag-uusapan na dito, yung pangalawang buhay mo. Aalisin na ni Lord yung epekto ng kamatayan kapag sinunod mo siya. Ibig sabihin, makakamit mo yung buhay na walang hanggan. At yung pagtawag niya sa'yo, yung pagtawag niya sa atin, no? Which is yung sinisimbolo ng pagbasa na to, na tayo yung mga Timoteo sa panahon na ngayon. Tayo yun, mga kapatid. Lagi tayong tinatawag ni Lord. Huwag na nating pansinin yung mga kahinaan natin. Kasi hindi naman tayo tinawag dahil sa mga nagawa natin eh. Naka-ready na yon, planado na ni Lord yun. Amen. Hindi pa nag-uumpisa ang creation, alam na ni Lord yan, nakaplano na yan. Yan ay grasya niya. Yung pagtawag niya sa atin, grasya niya yun. Bakit mo tatanggihan yung grasya? Diba? Kung susuriin mong mabuti, kung susuriin natin mabuti mga kapatid, kapag pala nagpadaig tayo sa takot natin na mapahiya, takot natin dahil tayo ay kulang, takot natin dahil tayo mapahamak, sa pagpapakalat ng mabuting balita, tinatanggihan pala natin yung grasya ng Diyos. Oo, tama. Eh di ba mga kapatid, maliligtas lang tayo through His grace? So pag Amen. tinanggihan mo Grasya yung ng Diyos. grace niya, paano ka maliligtas, di ba? Amen. Amen. Well, syempre mga kapatid, lahat tayo ay guilty, no? Dahil at a certain point, meron tayong takot. Yes. Meron tayong oras na tayo ay timid or hiyang-hiya, no? Well, kami hanggang ngayon, meron pa kaming mga ganun. Natural lang naman siguro yun dahil tao ka lang, di ba? Tama. Ang pinag-uusapan na dito, i-overcome mo yun. Yes. Hindi masama na maramdaman mo siya. Kasi tao lang tayo mga kapatid. Ang labanan dito, kung gagawin mo pa rin ba kahit natatakot ka. Oo. Kasi kaya ang courage, hindi yan lack of fear, di ba? Yan ay paggawa kahit na natatakot ka pa rin. Yun ang katapangan. Gagawin mo pa rin kahit natatakot ka. So saan manggagaling yung tapang mo? Siyempre, sa eternal God, sa Diyos na walang hanggan. Ang pagmamahal niya, ang awa niya, ang pag-ibig niya, walang katapusan. So, kung natatakot ka man, dapat go ka lang. Amen. So, kumbaga parang ang laki ng relation niya dun sa unang pagbasa natin eh. No? Si Pablo, ini-encourage niya si Timothy na laksan yung loob, no? Huwag mahiya. Tiwala. Si Lord naman, inassure niya si Abraham na ako bahala sa iyo. So, napakaganda ng mga mensahe sa atin ngayong gabi. Amen. Dito sa sulat ni ni Apostol San Pablo kay Timoteo, no, parang pinagpahiwatig ni San Pablo na kung gaano din katapang si Jesus nung panahon siya ay nagsisilbi. Amen. So, ilang taon nagsilbi si Jesus nung siya ay nabubuhay, bago siya mamatay, bago siya umakyat sa langit, no, 3 taon. No, ang daming humusga sa kanya, maraming ng mga kritiko, diba, hanggang mga kapwa-tao iniintriga na siya, no. Yes. Pero hindi natakot si Jesus or hindi siya nag-alinlangan na hindi tuloy yung kanyang mission dito sa lupa, no. Kasi alam ni Jesus na ang lakas ng bakal ko eh. Oh, yun May nga. bakal ako eh. Eh, tayo pa kaya? Ano? Kasi si Jesus Christ talaga, isa rin sa mga reason kaya siya nagkatawang tao para ipakita sa ating mga tao Oo. na as long as ikaw ay sa Diyos umaasa, sa Diyos nagtitiwala, Amen. lahat kaya mong pagdaanan. Amen. Lahat kaya mong lampasan. Yes. At huwag mong masyadong pahalagahan yung katawang lupa mo dahil iiwanan mo rin naman yan eh. Kaya nga. Ang importante, ang palusugin mo yung kaluluwa mo, yung espiritu mo dahil yun yung yun yung wala ng katapusan eh, di ba? Tsaka dito, no, niyayabang talaga ni San Pablo
yung si Jesus. Kasi Oo. walang ibang dala si Jesus na sandata kundi salita ng Diyos. Wala naman dala si Jesus na sibat, Oo. itak. Taga ko lang dala. Kundi salita lang ng Diyos ang dala niya. Amen. Kumbaga tinuturuan tayo ni Lord na maging confident sa Kanya. Yan. No, oo. na walang kailangang ikatakot, walang kailangang ikahiya. Yes. Kasi siya nga yung bahala sa iyo eh. Tsaka bro, kung mapapansin mo, di ba? Kapag nag-evangelize tayo, kapag nagyayaya tayo ng mga makakasama natin, ang number one reason nila, nahihiya. Nahihiya. Di ba? Kasi, yun nga, yung kagaya na sabi mo kanina, pag nasa bahay mo ikaw, nasa comfort zone ka, di ba? Ang ibig sabihin, ayaw nilang umalis dun sa nakasanayan. No? Ayun. Parang pag may nagbago sa routine nila, feeling nila, naku, mapapahiya ako rito, hindi ako sanay magsalita. Yung mga ganun, yung takot sila na mabawasan yung iniingatan nila na reputasyon nila. Kasi nga, hindi sila komportable, no? Natatakot din sila kasi ano mong kaya kong i-offer dyan, Si di ba? Timothy. Wala man ako masyadong alam, no? Well, marami tayong sharing na narinig na ganyan. Pero, nasa na sila ngayon, bro? Di ba? Oo, nako. Yung mga dating mga nahihiya, di ba? Yung Ang mga, gagaling ngayon mag-share, yung mga ganun. yung mga na-scam, yung pina-attend, kunwari atin. Oo. Kung ano lang, yun Di ba? pala. Oo. Atin na sila ng CLS. Pero hanggang ngayon, nandito sila. Kasi No, at sila pa yung mga nag-yes leader. sila eh. Sila pa yung mga leader natin. Mga Basta mag-yes lang. Yan lang naman yung bottom line. Yes. Okay. Amen. Praise Amen. God. Praise God. Okay, mga kapatid. Amen. Praise God. Ang gaganda ng mga mga discernment natin kanina. no? So ngayon naman, dumako na tayo sa ating mabuting balita na bibigyan ng discernment ni Brother Jet. Ang ating mabuting balita ay ayon kay San Mateo, Kabanata 17, mga talata 1 hanggang 9. So dito sa ebanghelyo natin, si Jesus nagpasama siya sa kanyang tatlong alagad. So si Santiago, si Simon Pedro, at si Juan. Saan pupunta tong mga ito? So si Jesus nagpasama sa tatlong ito na umakyat sa bundok. Umakyat sa bundok para manalangin. No? So nagtagal sila doon, sinamahan ng tatlong alagad nila ni Jesus yung si Jesus. No? So ngayon, yung nasa tuktok na sila, si Jesus ay mag-isa sa tuktok ng bundok, tapos yung tatlo natutulog. So mga panahon na yon, sa mga oras na yon, si Jesus na nanalangin, may nagpakita doon na dalawang lalaki, dalawang tao. So sino tong dalawang lalaki na nagpakita kay Jesus? Si Moises at si Elias. Nakita ng tatlo ni Simon Pedro, Santiago at Juan. Gising pala, gising. Nagising pala, oo. Ang unang nagising nun, Simon Pedro, napadungaw, natakot. So, pero alam nila na ang nagpakita kay Jesus ay si Elias at si Moises. So, yun, nung nagpakita si Jesus, nakita ng tatlong alagad na si Jesus daw, ang mukha daw ni Jesus ay parang nagniningning na parang araw. At ang damit daw ni Jesus ay parang puting-puti. O, labas sa ano? Oo, puting-puti. Oo. Hindi na ako nagbanggit Oo, talagang puting-puti at kumikinang. So, tapos, may narinig daw itong mga alagad na isang tinig. Ang sabi sa tinig na yon ay, ito ang aking anak na kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. So, anong meron dito sa mensaheng ito? Ano ba reflection sa ating mabuting balita? So, dito, dahil tayo ay ikalawang linggo ng Kwaresma, pinapakita nito o sinasabi ng mabuting balita na kung paanong nagbagong anyo si Jesus. Kumbaga sa rosaryo natin, na dinadasal natin tuwing Huwebes, yung Transfiguration. Yes. Ito yung ika-apat. Luminous mystery na ika-Huwebes, no? Nasa pang-apat to Mount Tabor. Sa Mount Tabor. Transfiguration of Christ sa bundok ng Tabor. No, dito nagbagong anyo si Jesus. Dito, makikita natin na si Kristo talaga ay Diyos na nagkatawang tao. Salita ng Diyos na nagkatawang tao. So, bakit nagpakita si Moises at si Elias? Pwede namang si Abraham kasi pinag-usapan natin si Abraham kanina. O pwede naman kung sinong propeta. No? So, alam naman natin na itong si Moises at si Elias, sila yung dalawang propeta na umakyat sa bundok
na kinausap ang Diyos. Okay. Okay, si Moises umakyat yan sa bundok at binigay ng Diyos Ama yung 10 utos. Si Elias ganun din, nanalangin sa ibabaw ng bundok at kinausap ang Panginoon. Si Moises umakyat sa bundok ng Sinai. Si Elias umakyat sa bundok ng Horeb para kausapin ng Diyos. Ganun din ang ginawa ni Jesus. Kaya sa sa lumang tipan at bagong tipan, pag tayo daw ay nagdadasal, dapat daw pala talagang nasa bundok ka. Sa kaibabawan ka ng kabundukan. Kung gusto mo kausapin ng Diyos. Ano naman din ang relasyon na kung bakit nagpakita din ang dalawang propetang ito. No? Kasi, sabi ko nga kanina, si Moises, binigay sa kanya yung 10 utos ng Diyos. Si Elias ay isa sa mga propeta na nag-prophesize na darating na ang tagapagligtas, ang Messiah. So ngayon, natupad ang katuparan na tong si Jesus ang pinoprophesize ng mga propetang iyon. Ngayon, may narinig na boses, yung tatlo, yung natutulog. No, ang sabi ng Panginoong Diyos, si Yahweh, na ito ang aking anak na kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. So, ibig sabihin, mas pakinggan mo si Jesus kaysa doon sa mga nakausap ng Diyos Ama, which is yung sina Moises at si Elias. O kasi ito na yung yung salita ng Diyos na nagkatawang tao, which is si Kristo. Si Jesus, salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya nakakatuwa, talaga nakaka-inspire ang mabuting balita ngayon kasi pinapamulat sa atin yung pagbabago ni Kristo. So ngayon, bilang tao dito, kailangan din natin magbago. Amen. Kailangan din natin magbago na kumikinang din na parang labas sa Oo. Labas sa mga Ariel naman. Oo. Na ganun din kasing linis. Kaya ngayong Kwaresma, inaanyayahan tayo ng ating parokya, ng ating simbahan, ng ating Panginoon, na tayo ay magsisi, magbalik loob sa ating Panginoon, at higit sa lahat, magbago ng buhay. Amen. Magkaiba daw kasi yung pagbabagong buhay at magbago ng buhay. So, ibang term sa akin kasi yung pagbabagong buhay at pagbabago ng buhay. So, kailangan natin manumbalik sa ating Panginoon. Amen. Kasi tulad ng sinabi ko noong nakaraan, si Kristo ay lumalapit sa atin ngayon. Amen. Kung dati tayo ang lumalapit kay Kristo, humihiling, nagdarasal, tumatawag sa Kanya, ngayon, si Kristo na ngayon lumalapit sa atin, tumatawag sa atin para bumalik sa Kanya. Amen. Magsisi. Kailangan natin pagsisihan yung mga pagkakamali natin. Ang dami natin pagkakamali. Yung topic natin last week tungkol sa kasalanan. Tayo ay marurupok. Lalo tayo lalaki. Temptation. Last week yun ang talakayan natin yung tukso. So pagsisihan natin yung mga kasalanan, pagkukulang natin sa Panginoon. Amen. Pagbabago ng buhay. Kung ang buhay mo dati ay nasa madilim ka, so pumunta ka ngayon sa liwanag. Yes. Dalawa lang naman pipiliin mo madilim o sa liwanag ka pupunta. Ako di ako pwede sa dilim. Alam mo na, pag nasa dilim ako, baka di makita. parang wala lang si Gerald. Pag dilabas ko sa akin. baka di nyo makita. So, siyempre, doon tayo pupunta sa liwanag. Para kitang-kita na. Kitang-kita siyempre. Ibig sabihin, yung sa liwanag, ito yung sa liwanag ng ating Panginoong Kristo. Amen. Which is yung gagawa ka ng mabuti. Yes. Kaya, itong ating mabuting balita, pinupunto dito ng ating Panginoon yung kanyang pagbabagong anyo. Amen. So tayo, hindi tayo Diyos, tao tayo, magbago din tayo para sa ating Panginoon. Amen. Amen. Tsaka bro, napaka-symbolic din kasi talaga nung na yun. Yung transfiguration ni Jesus Christ na yan. Nung sinabi nga ni Lord na ito ang aking anak, di ba, pakinggan niyo siya. Dahil nga si Jesus yung katuparan ng mga prophecy, ng mga propeta, at nung nakaraan, di ba, nabanggit din, na hindi na parito si Jesus Christ para pabulaanan yung mga propesya o yung mga aral, kundi ipapaliwanag niya yung magiging ganap yung salita. Tunay na kahulugan. Yes. So, parang kasi siya ngayon sa panahon ngayon, na wala naman akong masamang ibig sabihin. Kundi, sa napapansin ko lang, na
marami sa ating mga kapatid na naguguluhan kapag bumabasa ng Bible. Mhm. Parang napaka-strong sa kanila ng mga nakasulat sa lumang tipan na ginagawa pa nilang pangkontra sa mga laman ng bagong tipan. Mm. So mga kapatid, yung tipan, ang ibig sabihin nun, di ba, covenant, kasunduan, Mhm. lumang tipan, lumang kasunduan. Mhm. Bagong tipan, bagong kasunduan. Yes. So, dapat talaga kay Jesus ka makikinig. Mhm. Kung paano niya ipinaliwanag yun, Mhm. kung paano niya isinabuhay yun, yun yung pagbabasihan natin. Amen. Kasi si Jesus nga yung the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Amen. So kung nakabasa ka ng laman ng lumang tipan at kinokontra nun yung pakahulugan mo sa bagong tipan, huwag mo nang intindihin yun at kay Jesus ka na lang makinig. Mm. Di ba? Kasi, syempre, tayong lahat mga kapatid, hindi naman tayo yung mga napakagagaling na iko-connect natin. Kasi sa totoo lang, connected naman talaga lahat yan. Mhm. Ngayon, kumbaga napansin ko lang, kung nahihirapan tayo dun sa lumang tipan, kasi masyadong malalalim yun, di sa bagong tipan na lang tayo tumingin, di ba? Oo. Kumbaga, eto na nga, pinasimple na nga ni Lord, di ba? Huwag natin pahirapan yung mga sarili natin. Oh, tsaka nasa verse 5 no ng Ebanghelyo na sinabi ng Diyos Ama, Makinig kayo sa kanya. ito ang aking anak ng Oo. aking kinalulugdan. Oo. Pakinggan niyo siya. Oh, yun nga. Oo. Nasa ano na yun? Nasa Kaya, mabuting balita. magaling talaga si Lord eh. Mm. Sabi nga, alam niya na yung mangyayari kasi malilito itong mga tao kasi maraming lalabas dito mga maru. Oo. Kaya nga ibinalik si di ba? Si Moises, tsaka si Elias. Oo. Kasi nga, eto na kami yung dati, Oo, Na- ito na ngayon. baka naguguluhan kayo, eto mas malinaw yung sasabihin nito, pakinggan niyo siya. Para hindi na kayo maguluhan, malito. No, kasi kitang-kita naman natin yung lumang tipan, ang thinking natin si Lord masama. Oo. No, lagi tayong paparusahan, nakatakot. Medyo Nakatakot. brutal yung ano eh. Pero dito sa bagong tipan, kay Jesus Christ, mapagmahal ang ating Panginoon. Puro patawad. Papatawarin ka niya, lumapit ka sa kanya, hindi ka niya itatakol, yakapin ka niya. So, para lang mas maging malinaw at mas maging maayos, madaling intindihin, ito yung ating Panginoon. Ibibigay niya sa iyo. Ano ba yung gusto talagang ipahiwatig ng ating Yes. amang nasa langit? Nilinaw niya. Nilinaw niya. No? Amen. Amen. Thank you. Let's be God. Okay. Ngayon, napakinggan na natin Amen. lahat. Mhm. Yung mga mensahe ni Lord, talaga namang titimo talaga sa puso't isip galing. mo yan eh. Oh. Amen. Ngayon naman mga kapatid, pakinggan naman ngayon natin, ano ba yung connection ng tatlo na to? Mhm. Brother Jet? Oh, bro, no? Nabanggit ko kanina na sa kalawang linggo tayo ng Kwaresma. Oh. So, kita-kita natin yung mensahe ng ating Panginoon. Kasi sa unang pagbasa pa lang, nasabi ni Brother Mark kanina, na yung tungkol kay Abraham, no? Yung pagsunod ni Abraham para kay Lord, no? So, maraming binago ang Diyos Ama simula pa lang. Yang si Abraham, bago mag-Abraham yan, Abram. Oo. So, sinabi ng Diyos Ama kay Abraham, lisanin mo ang bayan na yan. Pumunta ka doon sa bayan na sasabihin ko. Ito yung lupang pangako, the promised land. At sinabihan pa nito ni Father God si Abraham na imagine mo matanda na walang sariling bayan o lupa, matanda na wala pang anak. Pero ang sabi ng Diyos Ama kay Abraham na dadami ang iyong anak na parang bituin sa langit at parang buhangin na nasa dagat. Yung sinabi niya yun, no? Di mabibilang. Oo, di mabibilang ang magiging anak mo. Well, walang duda. Hindi nagduda si Abraham sa sinabi ng Diyos, no? Hindi siya nagduda kahit matanda na siya, nagkaroon siya ng anak, diba? Nagkaroon siya ng anak na ang pangalan ay si Isaac. Tapos yung nagkaroon ng anak din si Isaac, si Jacob. Yung Jacob na yun, binago din ang pangalan. Naging Israel. So si Israel o Jacob, nagkaroon siya dito ng 12 lipi. Kaya nagkaroon na tinatawag na 12 tribes. Kaya lumaganap ang angka ni Abraham. At
nakapunta at natanggap, nakuha ni Abraham yung lupang pangako, which is yung bayan nga na yun na Israel. Kaya dito, dapat maging tayo masunurin tayo kung ano man ipagawa ng ating Panginoon. Yes. Amen. Oo. Kasi kung ikukonek ko sa gospel, ginawa ni Kristo yung sinabi ng Panginoong Diyos, ang Diyos Ama, na ipalaganap ang salita, sagipin tayo sa kasalanan na walang takot. Amen. O hindi natakot si Kristo na maghayag. Alam ni Kristo na maraming tutuligsa sa kanya. Oo, marami kasing tulig. Oo. Kaya hindi siya natakot. Kaya sumunod si Jesus sa sinabi ng Diyos Ama. Amen. Parang sa sinabi ni San Pablo sa mga kay Timoteo na huwag kang matakot. Kung si Kristo nga walang takot Ikaw pa kaya na ordinaryong tao na mas kilala mo si Kristo, no? Ipapahayag mo lang mabuting balita Tsaka nakuha na natin yung grasya ng Diyos at yung salvation. Yes. Dapat tularan natin si Kristo kung anong ginawa niya. So, syempre, sa pagsunod ni Kristo, kailangan may mabago Kasi hindi basta-basta yung pinagdaanan ni Jesus nung siya'y nagmimisyon, yung siya'y nabubuhay So, dapat may mabaguhin mo na sana sa buhay din natin. Tulad na sabi ko kanina, kailangan natin pagsisihan, magbagong buhay, magbago ng buhay, pati yung manumbalik sa ating Panginoon. So, 3 bagay lang naman yung kailangan nating gawin Sa simpleng paraan na yun, ang daming mababago. Yes. Kung kaming 3 ni Bro Mark, ni Bro Fernan, hindi kami magkakilala niya noon pa. Nagkakilala lang kami sa ganitong community. Iba't iba po ang secular world namin. Iba't iba yung pinagdaan experiences namin. Pero nung nakilala namin ng Panginoon, ang daming nabago, madaming binago din. Kaya sa mga readings natin ngayon, maigit tayong sumunod sa ating Panginoon. Amen. Pagsunod lang ang kinakailangan nating gawin. Sa simpleng pagsunod, ang Diyos na ang bahala sa ating buhay. Amen. Praise God. Oo nga. So, sumunod. Hindi yung huwag sundin. Kasi, kaya nga siya nagbibigay ng instructions. Kasi alam naman niyang yun yung makakabuti sa atin. Doon niya mapapakita na siya ay Diyos. Doon niya mapapatunayan na siya ay Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na pag pinagawa niya sa'yo to, walang ibang resulta to, kundi maganda. Yes. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa mas nakakarami. So, sundin lang natin siya at walang mangyayaring masama. Amen. Yun. So yun mga brothers, so natalakay na natin yung 3 basahin. Amen. So Praise God. titignan na lang natin or papakinggan na lang natin sa darating na Sunday yung imimisa sa darating na Sunday. So dako na tayo ngayon sa application, sa buhay, sa pamilya, kung saan man. So Brother Mark, so paano mo siya ma-apply itong mga binasa natin? Okay, so yun, gaya ni Abraham, nakinig siya sa ating Panginoon. Tayo, magdasal tayo, usapin natin ang ating Panginoon. Lord, saan mo ba ako tinatawag ngayon? Ano bang gusto mong gawin ko? Ano bang gusto mong ipakita sa buhay ko? Yes. Kasi minsan kulang din tayo sa kulang din tayo sa sa prayers, Kasi nga ang sarap ng buhay. Sa bahay ka lang, pahinga ka, nood ka Netflix. Pero tanungin natin ang ating Panginoon. Ano bang gusto mong gawin ko, Lord? Kasi maraming pwedeng gawin para sa ating Panginoon. Napakarami. Sige, sabihin natin sobrang busy natin, pero dapat alam natin kung ano yung priority natin. Yes. Kasi sa experience natin mga magkakapatid, talagang may mga naiiwan kaming mga bagay o mga gawain sa bahay kasi mas kailangan namin unahin yung mga ipinapagawa ng Panginoon. Amen. Na alam natin na mas importanteng gawin. Kasi yung mga nasa bahay naman, pwede naman niyang gawin sa ibang araw or pwede naman niyang gawin sa mga oras na tapos ka na. Pero ayun nga, kailangan kausapin natin ang ating Panginoon kasi marami siyang pwedeng ipagawa sa atin. Amen. Minsan, kailangan natin kalimutan yung sarili natin.
At kailangan nating unahin siya. Mm-mm. Kasi pag inuna natin siya, nako, hintayin nyo na lang kung ano yung blessing, Amen. kung ano yung pagpapalang gagawin ng Panginoon sa inyo. Magugulat na lang. Kaya nang nangyari kay Abraham, no? Naging father of all nations, no? Sabi nga ni Brother Jay kanina, walang anak, Oh. nagkaroon ng marami na kung hindi mabilang. Oo, No, so, descendants. kailangan nating unahin siya. Sabi nga, put God first and God will do the rest. Amen. So, actually, basic yun no? Basic yun. Pero, ewan ko ba sa panahon kasi natin ngayon talagang, yun, siguro naghahabol. Kailangan mag-provide sa family, kailangan ganito, ganyan, kailangan makaipon, kailangan magkaroon ng bahay, ng sasakyan, ganyan. Pero, subukan nyo po. No? Ibibigay ni Lord kung ano yung pangangailangan mo at magugulat ka na lang, ibinibigay niya lang talaga. Yes. Hindi mo kailangan magbayad. Malalaglag na lang sa harap mo. Iaabot niya sa'yo, Lord, anak, ayan. Oh, yan na. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Oo. Kasi may mga ganyan tayong experience no? Kahit ano pa yung kailangan mo, ibibigay sa'yo yan. Mm-mm. Maiiyak ka na lang pag nasa iyo na. Amen. So, Praise God. ayun, para sa akin, yun ang napaka-importante, yung alamin natin saan ba ako tinatawag ng ating Panginoon. Nice. Okay, ako naman, ang maging application ko nito para sa buhay ko or natin, makibahagi tayo sa hirap Mm-mm. ng pagpapakalat ng mabuting balita. Yes. Bakit? Kasi kabahagi tayo sa biyaya Alangan namang sa hirap, di tayo makikibahagi. Amen. Parang ang tibay naman natin nun. Mm. Puro biyaya lang gusto natin, walang sakripisyo. Kung ang kinakatakot natin mga kapatid na tayo ay kulang, ang kinakatakot natin yung mapapahiya tayo, no? Sinabi na nga ni Lord, hindi niya tayo tinawag base sa mga ginawa natin. Yes. Kasi sa totoo lang, lahat ng gagawin natin, kulang. Lagi tayong kapos dahil tao lang tayo no? Walang Ang gusto niya lang, sumunod ka. Yes. Sumunod ka. Alam naman ni Lord na kulang ka Siya nga yung magpupuno di ba? Amen. Hindi ka magaling magsalita, pero tinap ka niya. Mm-mm. Magtiwala ka na tutulungan ka niya. Mm-mm. Yes. Kami ba naman yung tatlo na to? Kami May- ba naman yung makakaharap-harap dito sa... May ngongo. May... Oo, Oo, may bulol. Maraming mga bulol, makakalimutin. Pero lakas loob kami nung tinawag kami ni Lord na magpakalat ng mabuting balita, maghanap daw ng ibang avenue, Mm-mm. no? Go beyond bounds, yung mga Yes. ganyan. Gamitin daw ang technology. Eto, tinibayan namin yung mga mukha namin, nilaksan namin yung loob namin. Pinapalan na rin. At talaga naman si Lord, no? Kami po ay buhay na patotoo Amen. na si Lord, pag nag-yes ka, ibibigay niya yung kailangan mo at higit pa. No? Amen. Hindi siya Diyos ng bare minimum. Oo. Siya ang Diyos ng walang hanggang bounty. Nag-uumapaw. Siksik-liglig umaapaw. Amen. No? Yung sinasabi ni isa nating kapatid, no? Baligtarin mo raw yung payong, no? Para masahod ng Oo. biyaya. Hindi lang yun. Pati bahay niyo, baligtarin niyo. No? Para masahod niyo talaga. Sobrang dami. No? Kaya, yun. Huwag tayong matakot mga kapatid na makibahagi sa hirap. Amen. Kasi, hindi ka tatanggap ng biyaya kung hindi ka makikisama sa hirap. Amen. Di ba? Kasi si Lord, patas yan no? Itong anak ko to, hindi naman to sumama nung ba't nandito ngayon to? Hindi, diyan ka. Hindi ka pwede rito. Di ba? Pero kung ikaw, nakikibahagi ka sa hirap ng pagpapakalat ng mabuting balita ng Panginoon, kakalimutan mo muna yung hiya-hiya na yan. Kakalimutan mo muna yung takot. Yung mga comfort zone mo na yan. Itapon mo na yan. No? Kasi yung routine mo, pag wala si Lord doon, walang kwenta yung routine mo. Di ba? Amen. Kung masakit man yung sinasabi ko, pero totoo po yun. Yung pagising mo, nakalinya na yung mga papanoorin mo, yung mga gagawin mo, yung saan ka pupunta, di ba? Ano yung mga bibilhin mo. Pag wala sa rotation na yun si Lord, Nakaw. basura yun. Basura lahat yun, mga kapatid. Walang patutunguhan maganda. Amen. O ikaw naman, Brother Jay. Oo, sa akin, tingin ko apat na katangian
na pwede kong may apply, hindi lang sa akin, sa aming mag-asawa, sa pamilya ko, miski sa pinagsisilbihan natin sa community. Amen. Una, kailangan magbago. Kailangan natin magbago kasi, di ba, ang edad nga natin nagbabago eh. Tayo pa kayang katangian natin, hindi mo babaguhin. So dapat magbago din tayo. No? Habang tumatanda, habang humahabang panahon, kailangan bawasan, tanggalin yung mga pangit na Amen. hindi kailangan Amen. sa sarili mo. Amen. Una yan, pagbabago. Pangalawa, maging mabuti. Mabuti na sense na mabuti ka sa kapwa. Minsan nga, nakarinig tayo sa mga elders, sa mga tito, sa mga matanda na ang bait naman ng batang to, nagdadasal. So, sa simpleng pagdadasal, nakakagawa na tayo ng mabuti sa ating Panginoon. Amen. No? Yun. So, maging mabuti. Pangatlo, maging mabait. Maging mabait tayo in a sense na sa mga nakakasalamuhan natin. Amen. Kasi kung ang Panginoong Hesus ay naging mabait sa ibang tao, dapat ganun din gawin natin. Magkaiba ang mabuti sa mabait. Yes. Mabuting gawa, no? At sa mabait, yung mabait ka sa pakikitungo sa kapwa, ano. Tapos ito yung huli na sabihin natin na mabigat o mahirap, maging banal. In the sense na ang pagiging banal is yung sa simpleng pagdadasal, pagsisimba, at higit sa lahat yung mag-repent, mag-confess. Importante. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, aminin natin yung kasalanan natin sa ating Panginoon. Sabihin natin every gumawa ka ng kasalanan, you repent, you confess. Yun. So sa ganung paraan, masasabi natin na nakagawa tayo ng isang kabanalan sa ating Panginoon. Kasi alam naman natin, ang pagkukumpisa ay isa yan sa mga sagrado o sakramento, no, ng ating simbahan na ginawa ng ating Panginoon Jesus. No? So, sa apat na yon, pagbabago, mabuti, mabait at maging banal, mabilis tayo sumunod sa ating Panginoon. Yes. Sa pagsunod na yan, makikita natin kung paano gumalaw sa buhay natin si Kristo. Amen. Na mababahagi natin sa kapwa natin, grabe yung ginawa sa akin ni Kristo. Alam mo yung sa mga panalangin ko na for more than 5 years, 10 years, 40 years, 70 years, katulad ni Abraham. Sa edad ni Sarah. Sana sa 80 yata ang edad ni Sarah. Pero nagkaanak pa si Sarah. Amen. Walang imposible sa ating Panginoon. Yes. Basta sumunod ka lang sa Kanya. Yes. Amen. Wala namang papagawa ang ating Panginoon ng masama eh. Yes. Sa totoo nga kakabuti pa natin yun eh. Amen. At saka ikakataguyod ng pamumuhay din natin. Yes. Pag sa simpleng oo lang. Sa simpleng pag-oo mo lang sa ating Panginoon, grabing grasya, biyaya. Sabi nga ni Bro Fernand na siksik, liglig, at nag-uumapaw na biyaya ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kung hindi man darating ngayong panahong ito, no, kung hindi man dumating sa iyo, pero sa mga pamilya mo, sa anak mo, kapatid mo, Amen. na matutuwa ka, ay, grabe, natutuwa ko, graduate na yung anak ko. Kolehiyo, may profesyon na. No? Kasi siguradong darating yun. Kung hindi man sa'yo, sa mga mahal mo sa buhay, sa anak mo, kapatid mo, kung sino man na mahal mo sa buhay, Amen. doon ibibigay ng Panginoon. Amen. Pero mas maganda, siguro tingin ko, bibigay talaga sa'yo ng Panginoon kung ano yung para sa'yo eh. Amen. Amen. Nice. Thank you. Thank you. Lalo ngayon kasi mahal na araw, so inaanyayahan talaga tayong mumpisal. Kasi may mga schedule yung simbahan ngayon. Oo nga pala mga Wala. kapatid, mag-check na kayo sa inyong Yung mga mga parokya, kumpisalan ba? schedule ng kumpisalan. Yes. Pagkakataon na. Tayo pala, kayo. So, May schedule na ba tayo? nakaroon tayo niya, magkakaroon Actually, tayo. gusto ko i-shoutout ang simbahan sa Manggahan General Trias, yung San Vicente Prayer Parish. Meron po silang kumpisalang bayan, March 13. Ayun. Na-announce siya nung nagsimba ako ng Sunday. In-announce kung available, kung sino yung malapit po dito sa Yun, Manggahan kung General malapit Trias. kayo doon, March March 13. 13. Actually, Biyernes Friday the 13 pa. Sinakto ni Father. Isang Biyernes. blessed na araw talaga yun. Ayun, kumpisal tayo. Miski Amen. kahit sa simbahan, kumpisal tayo. Praise God. Maraming salamat Amen. mga Praise kapatid. God. Thank you sa inyo mga bro. Thank you. Maraming salamat mga kapatid muli sa pagsama niyo sa amin sa isang Yes. episode ng Usapang Tinapay. Kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan natin, kung may napulot po kayong aral, no? Please like, share, and subscribe. Kung sa ganun, matulungan niyo kami na ikalat yung mabuting balita ng ating Yan. Meron po diyang comment section sa baba. So, iwan po kayo ng messages dyan kung ano yung mga message na pinarating sa inyo ng ating Panginoon or miski yung mga shoutouts na gusto Yan. yung pabati. Yan. Amen. Sasabihin po namin. Amen.
So, ang ganda ng episode natin ngayon, no? Sa first reading, sundin mo ang ating Panginoon. Kung saan ka papupuntahin, pumunta ka na agad. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Sa second reading, so huwag tayong matakot. Yes. Huwag nating igahiya. Maging matapang tayo para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sa Amen. gospel naman, no, ang ating Panginoon, pakinggan natin siya. No, kasi ang daming maraming, si Moises, tsaka si Elias, eto na nga, pakinggan nyo na. Kumbaga, yung mga instruction sa Bible na nagsasabi na ang ating Panginoong Jesus ay ating sundin at pakinggan. So, ngayon, siyempre magpapala na tayo, pero next week, Yes. no, marami ulit tayong matututunan. Sure. Sigurado yan. Laging bago, Yes. laging fresh, Napapanahon. laging napapanahon dahil ang Yes, Bible yan. ay laging napapanahon. So, mga kapatid, lagi po nating tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Bye-bye!